Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, maski pa konti-konti. Yun na yan. Makinig tayo sa ano. Meron ito 56,149 views. Napanood nyo siguro to. BBM on dismissal of VP Sara's impeachment, no bearing on merit. Si Atty. Claire to pakinggan natin. Media sa press corps nandoon sa India. So, exclusive nila to muna. Pero napalabas na ito. So, hapyawan natin, mga kaklit. Maganda sinabi ng Pangulo dito. Baka naman napanood nyo na. Pero let's see, pakinggan natin, Christian Monson said it amounts to dismissal. And you mentioned, sir, It amounts to dismissal. no. That we clarify now. Nagandahan din kasi ako mga friend. Oo. Mamaya, bibigyan na lang ho tayo ng konting sundot, no? Merits of the case were not examined by the Supreme Court. Okay? Okay, kasi pinapalabas dito, okay, ang question kasi dito is parang ganito. Paano ba mapapanagot, with regard to accountability, paano yun? Yung patungkol sa accountability, kayo, ayaw nyo po ng corrupt. Kasi di ba binanggit niya, mahiya naman kayo. Mananagot ang dapat managot, di ba? So, paano ito? Nangyari kay VP Sara, na-dismiss yung impeachment na Supreme Court, ng Senado, na archive, okay? So, ito ang sagot ng Pangulo. Okay? Hindi daw na-dismiss at, ulitin natin, Amounts to dismissal. no. That we clarify now. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. okay, maliwanag. When we say the merits of the case, no, it was not discussed, it was not resolved by the Supreme Court. Okay, mas nag-ano si Pangulo dito, mas gumuwi siya sa Supreme Court na decision. Okay, ibig sabihin, di ba sinabi naman ng Supreme Court, maliwanag, na ito'y dinidismiss because of technicality. Hindi po dinidesisyonan ang patungkol kung may anomalyang ginawa, kung may korupsyong ginawa, kung hindi malinis ang Vice Presidente, kung siya ba ay corrupt, kung siya ba ay may kakilalang assassin, hindi yon ang desisyon para i-dismiss. Tama. The problem is, yung ibang mga no bearing on the merits. Sakit naman, yan, lustay, irrelevant. Mas importante, explain mo na lang yung CF mo. Yes, true, guro ako USA. So, lumalabas dito mga clear. Oops! Dismiss to because of technicality, pero di mo pa nalilinis ang pangalan mo. Yung bahid. Ito, Claire. Unfortunately naman yan, yung nangyari na yan para kay Sara. Dahil talagang ready na siya ng bloodbath. Hindi nga, actually, sa pananalita ni Sayad ni Sara, hindi niya yan inaasahan, unexpected. Unfortunately. Sabi niya, di ba kahapon sa vlog ko? Unfortunately, ito naman na nangyari. Kaya, respetuhin natin ang desisyon ng Senado at ng Korte Suprema. Pag pabor sa kanya, siyempre, respetuhin, di ba? Pero pag hindi pabor sa kanya, mura abutin mo, di ba? O tuloy. No, yung bahid na o yung putik na ibinato kay Vice Presidente, nandiyan pa rin sa mukha mo. Diba? Nandun pa rin. Oo naman. Diba? Kahit dinismiss ito dahil sa technical, dahil mali daw ang pag-file or Kaya nga sinisi, hindi naman si Sara Duterte sinisi. Ang sinisi nito, Korte Suprema nito. Yung Kongreso. Oo. Parang sinabi nga sa Kongreso, mga tanga kayo, tagal-tagal nyo na. Hindi nyo pala alam. Paano malalaman ng Kongreso? Kababago-bago nga lang ng rules na ginawa ng itong Korte Suprema na ito. Diba? Ayon kay Christian Monson. Anong sasabihin na mali ka Kongreso, hindi ka sumunod sa ganito. Wala kang ganung patakaran pa sabi nga ni Christian Monson di ba? Tsaka ni Antonio Carpio. Kaya
talagang ano lang eh. Hindi lang naman tayo nagtataka eh. Maski si Sara nga nagtaka, hindi niya raw unexpected daw yung nangyari niyo na maski 12 ano ni Duterte in-appoint na justices sa Supreme Court, diba? Tuloy. As yung 1 year period, di ba, nag-violate yung 1 year bar rule, yun lang ang naging issue ng Supreme Court. Pero kung ikaw ay malinis, at kung tama ba ang paggastos mo, Wala. hindi yun naging basihan para dismiss yung case. So, hindi merit ang pinag-usapan. Walang discuss sa Supreme Court tungkol sa iyong paggasta. Hindi base sa merito. So, yung putik nandiyan sa mukha mo, nandiyan pa rin siya. At hindi mo pa siya nalilinis. Kahit magkaroon kayo ng Thanksgiving Mass, nandyan pa rin siya. Di ba? Kung naging masaya kayo dahil okay ang Senado, good job, Senators. Still, May palakpak pa kasi okay ang Senado. Good job, Senator. Ako hindi ako niniwalang hindi nagkatapalan dyan. Yung sinasabi ni Sara Duterte na na binayaran lang itong mga kongresista kaya pumirma na ma-impeach siya. Binabaliktad na naman niya. Sabi nga ni kanina ni Luis Troy na sarili namin to, wala kaming na rito. Pinaliwanag niya kasi nga ito si Sara Duterte nagsasalita na marami na raw nagsasabi na kaya sila pumirma, binili yung pirma nila. Binabaliktad na naman nila ni Sara Duterte. Hindi kaya ikaw, Sara, bumili dito sa Supreme Court at saka sa Senado. Tatanong lang, di ba? Kasi lakas mo magbaligtad agad eh. Na kaya na-impeach dahil binayaran yung mga pumirmang kongresista. Wala talaga mga pre eh, no? Hindi kaya baligtad yung mga binayaran yung mga senador, Tuloy, attorney. yung pera, di ba, yung pera na hinahanap sa'yo, hindi pa rin siya na i-report ng maayos sa taong bayan. Diba? Magkano? 16 million ba yung safe house? Magkano yun? 900. Parang ito tama ba? Parang 900,000 a day ang upa sa safe house. Nandi alam ng COA kung nasaan yung safe house na yan? Paano mo makiklear? Diba? Yung safe house na yan, baka di kaya yung safe house yung BDO. Baka yung bangko ginawa safe house nito si Sara Duterte. Tuloy. At yung safe house na yan, saan yung ginamit? Ano ang naging resulta? Anong naging magandang resulta na naitulong mo sa gobyerno para ma-maintain yung peace and order, yung security, sa pag-rent ng safe house na yan? Na ganun kalaki ang halaga. Galing talaga ni Atty. Claire, mga friend, idol ko talaga to. Nung uumpisa pa lang, idol ko na to. Ganda pa kumanta. Silibayan lang dito eh. Tuloy. Paang? Amanpulo? Mas mahal pa sa Amangpulo Diba? yung safe house eh. Magkano ba Amanpulo a day? 500,000? Daig pa. Luxury na yun. Luxurious resort na yun. Yung safe house. Saan mo na nag-uupa? Di ba? Ang mahal eh. Hindi nga alam na Atty. Kung saan yung safe house na yan. Hindi nga napaliwanag kung saan yung mga lugar na safe house na sinasabi. Marami siguro. Mas mahal. So, dun ba na-clear ka? Na-dismiss man yan, masaya ang legal team, sabi ni Brel Mondehar ba yun? Montalvo. Bril Montalvo. Bril Montalvo. Di ba? Nag-Thanksgiving Mass. Kasama ang legal team at mga petitioner dahil sa resulta. Sinasabi ko lang yung sinabi ni Bril Montalvo, dahil sa naging result ng impeachment. So, masaya
Nagdiriwang? Dahil hindi na sila mapapasagot? Paano? Okay na ganon, hindi na lang pasagutin. Di ba? Huwag na lang alamin kung saan napunta ang pera. Tige tuloy po, PBBM. This is not, doesn't mean, this does not decide the merits of the case. It is not decided by the merits on the merits of the case. It just talked about procedure. Procedure lang. Di ba? Yun nga, technical. Hindi nag-touch ang Supreme Court kung ikaw ba'y malinis na o hindi, Vice Presidente. Wala yun. Di ba? Yung pinakalaman nung reklamo, di yun pinag-usapan. Kung yung allegations, accusations, di yun na pag-usapan. Okay? Sa mga tuwid attorney talagang itong Korte Suprema na ito, no? Talagang humanap lang ng remedyo para ma-delay itong impeachment nito na Senado kasi pag hindi pa pumapil ang Korte Suprema talagang walang magagawa yung Senado kung hindi kasi nagtoga na nga sila eh. At sinabi na nga, August 2, naging August 6, biglang eto na ngayon yung Korte Suprema. Nagmamadali pa nga di ba? Sabi nila Ronald Llamas, holiday, walang pasok, deklarado, biglang sila pumasok maski bumabagyo at 97 pages ang desisyon, nasulat lang daw sa loob ng isang linggo. Kaya maraming bumilib doon sa ginawa ng Korte Suprema, di ba? Pero yun nga, maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang palusot lang yun. Naghanap lang sila ng butas, yun nga, yung 1 year bar day na sinasabi na violate daw. Kaya diniklara ang unconstitutional. Kung ano talagang matindi yung pagkakabira ng Korte Suprema. Oo, di ba? Doon sa para maawat yung trial na yan, di ba? Walang kamere-merito nga, di ba? Yun nga lang no? Hindi naman diniklarang hindi siya nagnakaw, walang ginanon di ba? Yun lang, naghanap lang talaga ng butas. Itong 13 na to, na ewan kung matatawag mo rito sa mga to, no? Tuloy. So maliwanag tayo doon, mga sinabi natin technical, hindi yung merito hindi yung pinaka-meat of the case. Hindi yung bintang, hindi yung akusasyon, hindi yung pinag-usapan. So wala pang nalinis na pangalan dito. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kaklir Ayaw lang kasi minsan intindihin nung iba. Bakit daw hindi nakikialam yung Pangulo? Unang-una, impeachable. Ang nga dyan mga friend, no? Itong ginawa talaga ito ng Korte Suprema na ito. Pinalabas niya na itong mga nasa Kongreso, hindi alam ang kanilang ginagawa. Kaya, kumbaga sa Paul, paano hindi nila alam ang ginagawa? Gumawa ka ngayon ng regulasyon, sabi nga. Kumbaga sa basketball ang dapat hanggang fourth foul lang, graduate ka na. Biglang eto ka ngayon, gumawa ka ng kailangan 2 fouls lang, graduate na. Ganun parang ganun nangyari, di ba? Tuya kay Torny. Officer nga siya Di ba? Impeachable officer siya. Parang yung Supreme Court. Di ba sasabi niya, you cannot do. Sabi, di ba? Ngayon, ang dami nang sasabi sa Supreme Court. Bakit yung pinahirapan? Ba't ang dami yung mga requirements? Kayo din mismo, impeachable officer. Bakit kayo daw nagkaroon ng judicial overreach? Impeachable officer din kayo. Yun yung sinasabi ng Pangulo na hindi niya pwedeng panghimasukan kahit mga kaibigan niya i-impeach niyo yan. Wag niyo i-impeach yan. Tatandaan nyo, nung sinabi niya nung una, sana wag na mag-file ng complaint. When was that? Before the filing of the impeachment complaint. Diba? But, nung may nag-file na, ano sabi ng Pangulo? Let the process take its course. So, anong ibig sabihin nun? Hayaan na natin umusad ng naaayon sa proseso. Siguro, Atty. Claire, ang gusto ng tao, yung kagaya ni Digong, na lahat pinakikialaman,
Kagaya ng Parmali, nag-iimbestiga sila Gordon, sila sa Senado tungkol sa karimari-maring na ginawa nitong mga bataan ni Digong na 628,000 lang ang kapital. Itong Parmali, nakakuha ng ilang bilyon na kontrata sa Department of Health. At yun nga kung ano-ano. Pero si Digong, nakikita iniimbestigahan yung korupsyon na nangyari sa Parmali na to. Puta na si Digong. Siya talaga humaharang. Di ba? Muntik pa makatakas yung mga Gargani, yung magkapatid na Gargani, nahuli sa Davao. Talagang grabe. No? Tsaka yun nga mga friend. Iba si Bongbong eh. Yan sasabi ko, nababaitan ako sa kanya sa totoo lang. Nababaitan ako talagang yan talaga eh. Maski nga nung presidente tatay niyan, ilang taon, 20 taon, wala naman nabalitang naging walang yayan eh. Yung Bongbong, 20 taon ha. Wala naman balitang nagwalang yayan. Wala naman balitang nag-adik-adik yan. Wala naman ganun. Ngayon nagdangagak sila na nag-adik-adik. Wala naman silang mapatunayan, di ba? Hindi ako Bongbong ha. Pero sa tema ng ganito nasa tama naman siya, di ba? Eto tayo mga boss. Masaya sila ngayon, di ba? Masaya sila. Ano yan kay Atty. Claire? Yun lang ko. Hindi nakikialam si Bongbong. Sa mga desisyon ng Korte Suprema, desisyon ng Senado, wala siya pakialam dyan. Let the people decide. Alam naman, hindi naman bobo mga Pilipino para sa mga tuwid, ayaw niyang manghimasok sa batas. Diba? Hindi kagaya ni Digong, napakailamero sa lahat ng bagay, kagaya nung nangyari kay Espinosa. Pinatay sa loob ng kulungan, murder ang kaso. Anong ginawa ni nagdadaldal na naman si Digong. Hindi ka, hawak ko yung biyen yan. Naging homicide. Laya si Marcos. Yung Marvin Marcos ba yun? Hanggang ngayon yata, nasa serbisyo pa yun eh. Pero anyway, nag-file na yata ng kaso yung anak ni Espinosa eh. Yung naging mayor, yung Kerwin, para i-revive yung kaso. Ewan ko kung paano na naman nangyayari dyan. Saan naman natutulog na departamento yan. Kung sa Department of Justice o dito sa Ombudsman nato. Nag-file ulit eh, yung Kerwin Espinosa nabuhayin yung kaso eh. Kasi nga, murder, maliwanag naman eh. Diba? Kundi lang nakialam si Digong eh, diba? Nobel yung murder. Diba? Pinapa-review ni Kerwin Espinosa. Kaya lang, ngayon, wala pa rin yata, diba? Yun, mga friend. Pero ito hindi ho nakikialam si Bongbong diyan sa mga nangyayari. Kumbaga, diba? Pagdating na naman ng warrant of arrest netong sila Bato at kung sino-sino pa yung kasama ni Duterte dito sa Crimes Against Humanity ng EJK killing, itong peking drug war neto ni Digong, sisisihin na naman yan si Bongbong. Tingnan nyo, kagaya nangyari, dinampot si Digong. Sinisisi nila si Bongbong ang nagbigay ka. Bakit pa? May warrant of arrest eh. Si Bongbong ba umaresto? Hindi naman si Bongbong eh. Pero sinisisi nila si Bongbong. Ang nagpa-aresto. At ang nagpa-aresto, ICC, di ba? Yung ganyan na naman mangyayari dyan. Pero ngayon, nakikita nyo, hindi nakikialam si Kaya to si Bato, ewan ko kung ano to. Hindi naman pwede lumasot talaga itong mga to eh. Si Bato saka ewan ko si Bongo kung ano sasabi sa. Pero si Bato talagang, sabi nga ni Atty. Conti, 99.9%. Kasi siya PMP chief eh. Puta. Ano ba to? Di ba? Mamaya sasabihin mo na naman, magsisigaw ka na naman. Si Bongbong na naman ay papakasalanan mo. Ano ang kasalanan ni Bongbong sa mga pinagpapatay nyo nung panahon ng amo mo? Wala kang kamalay-malay yung Bongbong Marcos eh. Ano gusto nyo? Tumiwalag si Bongbong sa Interpol dahil para hindi kayo maaresto? Gusto nyo utusan ninyo yung presidente. Di ba? Minamalas-malas pa ito Sara Duterte na to. Baka sama pa ito eh. Kasi ito nga ang reyna ng tukhang eh. Sabi ni Las Cañas, di ba mga boss?
Yan lang ho yan. Na ano lang ho ako sa vlog ni Atty. Clero. Yun nga, hindi nakikialam si Bongbong sa desisyon ng Supreme Court, sa desisyon ng Senado. Oh. Kaya kung may dumating ang warrant of arrest, alam nga makialam pa si Bongbong, hindi susunod yung Interpol ang siya tatanggap. Hindi naman si Bongbong tatanggap ng warrant of arrest. Anong gagawin ko? Sabi siguro ni Bongbong, kung nandiyan yung warrant of arrest. Hindi gawin niyo yung naaayon sa batas. Di ba? Ganun lang yun. Ay, magkulab na tayo mga friend. Nakakatawa lang si Atty. Clero. Idol ko talaga to. Kaya lang, yun nga, kakatakot to. Sana hindi mangyari. Kung parang persilapid. Malaki ho masyado yung sindikato ni Digong. Mula taas hanggang ngayon, ganun pa rin no? Hanggang ngayon. Oo. May may balita na ewan ko kung totoo. May warrant of arrest na raw yata to si si Trillanes dahil sa sinampang kaso ni Pulong sa kanya. Sa Quezon City Trial Court yata, Regional Trial Court. May nagpiyansa na ho yata si Senator Trillanes masyado namang diba? Asa na yung sinampang kaso naman ni Senator Trillanes kila Pulong. Bakit wala pang di ba? Sige, magkulab na po tayo mga boss. Gabi na. Merong mga lumalabas mga friend, mga survey. To, Munting Tinig TV. Pabor ka bang uupo bilang Pangulo sa 2028 si Sara Duterte? Bakit? Yan. Ang oo, ito, yan, hindi nyo sumasa malilit Ang oo, siyang 9%. Tapos meron namang wala akong paki sa kanya, 4%. At yung hindi, 88%. Pero ako sa tansya ko, hindi makakatakbo ito, mga boss. Malabo pa sa tingin ng posisyon. Kaya wala kayong masasabi kay Bongbong, kay PBBM. Pag dumating yung warrant of arrest, siya na naman sisisinin nyo, ba't kayo binigay? Pakialam niyo dyan, lahat naman siya kasalanan sa mga kahawariupan ninyo. Hindi niya alam yan, di ba? Mundo Cheng, shout out. Hoy Sara, sa salita mo lang na gusto mong linisin ang pangalan mo, gaga. Walang lilinisin kung walang dumi, bugok. Naging abogada ka lang dahil sa power ng tatay mong killer, gago. Sa tunay, isa kang bobo. Itong ulo ni Mundo. Batang blooming tree to pero nasa ibang bansa ito. Mundo Cheng ulit Yan si P.I. Jinggoy na yan. Walang iniwan kay Robin kundi kay Digong. Hanggang ngayon ay kung di kay Digong, hanggang ngayon nakakulong pa rin yung hayop na yan. Mga may utang na loob kay Digong ay sila Jinggoy, Garci, Gloria, Bong Revilla, katulad ng tatay niya na magnanakaw. Yan si Caviteño mukhang matino pero isa sa pinakamalupit na magnanakaw yan. Hinayupak na yan. Villanueva, ang pangit mo kasing pangit na ugali mo, Dorobo ng Bulacan. Kahit yan, may tulad talaga yung Mundo. Mundo ulit, yan naman si Amy Lacson. Kung hindi inampon at naging asawa ng matandang Marcos Imelda na anak sa labas ng isa sa mga Romualdez, ano kaya ang kalagayan nitong babalinang ito? Si Remedios Trinidad ay isa sa mayor donya ng mga Romualdez na anakan ka ng Romualdez. At sa madaling salita, putok ka rin sa buho, babalinang Amy. Huwag kang mayabang. At hindi ka Marcos, PI ka. May talaga unong mundo. Mundo ulit Ano ba mga kabayan? Puro na lang tayo sisihan. Ngak-ngak ng ngak-ngak. Dada na lang ng dada. Buti na lang. Buda na lang ng Buda. Bakit hindi ninyo pag-isipan kung papaanong itutumba ang mafia lahing Duterte para matapos ang problema ng bayan? Wala nang ngak-ngak pa. Ito talaga ng Mundo. Mundo ulit Medyo natatabunan na yata yung kaso ni Atong Ang
ng katatapos lang ng nobela ni Sara at Cheese sa lutong Macau ng Senado at Supreme Court. Hindi, bukas talakayin natin yan. Bukas talaga, pangako. Tuwa lang ako sa Atty. Claire. James Santos, shout out. Gusto sana daw niya ng bloodbath, kaya pala ang daming nilabag ng mga minions mo sa Senado, sa constitutional law, at huling barahan ninyo ay ang minions mo sa SC. Hindi ako matalino at hindi rin ako bobo ino-okray mo pa ang madlang people. May mga araw din kayo. Totoo yan, Jem. Welcome to the club, Jem Santos. Decide, shout out. Napakayabang ng lintik si Rox. Kaya nga, parang tanga lang no? Kalat ni Baya, shout out Parang tanga lang. Si Sara Duterte ito. Totoo lang. Jupista Bunao. Good morning po kuya sa pamilya po at sa mga kawaryos. Ano ba yan? Sana wala na tayong ganyang BP. Nakakawala ng gana. ICC please. Paki-arestuin mo na po ang mga gahaman sa kaban ng bayan at kapangyarihan. Konti lang pong mahuhulog kami. Konti na lang po mahuhulog na kami sa bangin. God save the Philippines. Amen. Totoo yan, Chupista. Rodelia Alpilor. Nuno na sinungaling. Ang tambalustay na yan. Kunwari pa siya, buisit ka. Magsasama-sama ka sa impyerno. Hi, Xerox. Abang-abang pa tayo sa kabutangera ng baliw na yan. ICC, pag-asa ng bayan tulad ng ama niya. Ingat and God bless po. God bless, Rodelia. Mary Lebron, shout out. Friend Shervin Sapeta, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona, shout out. Sabi ni Impong Basya. Naku po, Loleng. Ano raw, Xerox? Anong sabi ni Madam Buaya? Naku, mano ang tigil-tigilan mo kami? Yang drama mong panis na buwisit ka. Sinong niloloko mo? Kami? Hindi, sarili niya. Hoy, babaeng urang-gutang. Tantanan mo kami, no? Leche kang baboy damo ka. Dapat sa inyo ng mga kampon mo, pagbuhul-buhulin kayong lahat bago kayo silaban ng mga pinutukan kayo ng lintik. Pare-pareho kayong maiitim ang budi at mga kaluluwa nyo. Maangan ka pa talaga, no? Kunwari pa, nagulat sa drama mo sa... Kunwari pa, nagulat ka sa drama mo. Hoy, babaeng nawawala sa sarili. At nakawala sa mental. Huwag ka nang umepal pa. Alam na namin kung anong hokus-pokus ang ginawa mo. Kaya kahit maliwanag pa sikat ng araw, ang mga ebidensya para sa silya elektrika ka, nag-ala-anaconda ka pa. At yung mga may mga lintang gutom sa pangunguna ni Boy Angas, Hikaw, kasama ng buong tropang puro baligtad ang sikmura at kakapal na mga pagmumuka, lalo na si Pedro Caldero. Sinundan ng mas mabaho pa sa pusali ang si Marcubeta, sinipsip ni Haba Babadu, kasama ang buong Starcast ng tropang linta. Ano pa? Di siyempre, nagtagumpay ang mga demonyo sa lupa. Di ba, Xerox? Ganyan talaga Mas malulupit po ang kamandag ng mga tropang pusakal, Xerox, pero wag po tayo, Xerox. Basta-basta susuko, araw po nila ngayon. Totoo yan, Tia Delica. Hintayin po nila ang malupit na balik ng karma para sa pisting yawa na nagpipiesta po ngayon, Xerox. Totoo yan, Naniniwala po akong may Diyos po tayong buhay at wala pong nagtanim ng bulok, pero mag-aani po ng masagana. Totoo yan. Lahat po ng mga kawalangyaan po nila, tayo po ang may huling halakhak para sa kanila po, Xerox. Kaya ikaw, Caldero, kung gusto mo, paghusayan mo pa ang pagsisipsip sa tumbong ng amo mo. Kapal ng mukha, Tia Deli, Caldero na yun, Ay, nagtagumpay sa 2028 ba, Xerox? Di po tayo mga inutil para pumayag na hindi magka World War III. Kung yan din lang amo mong bakulaw ang uupo at mananalo na naman, baka di lang dilat mata ng disgrasya.
ang luluwa, Sir Rox. Talaga pong sisiguraduhin ko, Sir Rox, yung basuka nakaumang at nakatarget po sa talaga sa tumbong ni Dilat Mata. Para wala na pong matira kahit anong ligaw ng bulati ng katawan niya. Sambulat po lahat sa lupit po ng basuka. Kasama po ang nagtututong na puwet ni Mr. Culaba Caldero. Mga leching demonyum satanasyum impactum. Matunaw na sana kayo talaga mga bisit, mga leche, kimnam po ulo talaga tiyadili masyado. Ted, shout out Ted sabi niya. Michelle Edwin, shout out my friend Mike. Sabi. Kung wala pala ang Pilipinas sa kalingkingan ng mga bansang pinagpuntahan mo, pinagpupuntahan mo. No? Kung wala pala ang Pilipinas sa kalingkingan ng mga bansang pinagpuntahan mo, pinagpupuntahan mo, di wag ka nang bumalik sa Pilipinas, doon ka naman nilbihan, tagapunas ng puwet ng iyong mga hinahangaan, walang silbi, walang silbi. Galit si Ted. Totoo, gago talaga Ted, no? Tangina mo. Sa mga pinuntahan ko, nagyabang pa ng putang ina talaga. Pinuntahan ko mga bansa, wala sa kalingkingan ng Pilipinas, putang ina gago talaga. Pinasisweldo ng gobyerno yan, Ted, tangina yan para magwalang niya. Ted ulit, Karoke, dahan-dahan, gusto ni BBM na makipag-reconcile sa kanya. Sasaktan si BBM kapag kinukomentaryuhan natin ang prinsesa niyang tanga at wala sa sariling pag-iisip. Kaya nga niligtas nila sa impeachment. Hindi, Ted, na masama amoy ko, totoo. Sa totoo lang, masama amoy ko, Ted. Jokiano, shout out. Gaga, bakit ka nagpetisyon sa Supreme Court? Hintayin mo na lang ICC, baliw. Maitin ulo, Jokiano. Jokiano, BBM, ingat ka nga sa mga senador mo na traidor, gat may panahon, humilos ka na. Maawa ka sarili mo at pamilya. Baka nga yan. Hintay natin, Matagal pa naman yung 2028, Brother Ludovico. Blessed Friday morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Hoy, Sara Butangera, Tambalustay, alam mo na sa sarili mo na nagnakaw ka sa kaban ng bayan. Ang ginawa mo, tinamaan ka ng lintik. Kung ano-ano pang katwiran mo, may pasimba-simba ka pa. Buti hindi ka umuusok. Demonyita ka. Tagal naman ng karma mo. Di, chip, tumigil ka. Ang Judas ay Judas. Totoo yan, librado. May ulo librado. Jokiano nito. Sana nga dumating na ICC. Yun nga, hinihintay na lang, di ba? David Allen Mendoza, shout out. Sumagot, Hari nawa po, ka-warriors. Yan din po ang gustong ng karamihan sa atin dito. Tignan mo, Pero pag dumating yan, putang na, sisisihin na naman nila si Bongbong. Utang na mga gagagi, di ba? Carball, shout out. Nagnakaw ng mangga, kulong. Nagnakaw ng corn beef, kulong. Nagkara-cross, kulong. Nagnakaw ng bilyon. Elected. Bless you, Sir Rox. Totoo ka, Carbol. Welcome to the club talaga. David Ali Mendoza. Good evening po, Karox. Sabi ni Sarah Jing na di niya inaasahan ang desisyon ng Senado. Parang ibig niya bang sabihin na amazing lahat ng Pilipino. Pinipigilan ko lang po ang bibig ko, Karox. Pero gusto ko nang magsalita ng di ka nice. Kapag naririnig ko ang boses niyang Amazona na yan. Ay, ako, David. Chrisop, shout out. No joke, Sarah. Kunwari ka pa, plano nyo naman yan, di ba? Kaya nga pinatagal ni Quezon, ni Quezon, pa sa Senado, drama nyo para linisin pangalan mo. Mafia triad at huramaw. Kakat ikaw ang sasagot mismo. Dapat ikaw sasagot mismo. Diba? David ulit, Karox, di naaabot na 2028 yan, darling ni Karat.
Ako rin eh, alam ko hindi naaabot. Nakikinigin ako na po, malapit na silang mag-reunion ng ama niyang inutil sa kulungan sa dahig. Totoo, ako rin eh. Iba yung galaw ni Bongbong, hindi siya kikialam eh. Kaya mga pag nandiyan yung warrant of arrest, ba't ako ang inaanan nyo? Sabi siguro ni Bongbong, His Excellency, nandiyan na, parating na andyan na yung warrant of arrest. Ano may naanan? Gawin niyo yung trabaho nyo. Tsak na yun na isasagot eh. Ba't ako inaanan nyo? Ano ba trabaho nyo? General Torre. O di gawin mo kung anong dapat mong gawin. Di ba? Yun lang ang mag-isagot. Yun yan. Romeo Calusa. Kaya to si Bato, dapat mangumpisal ka na rito tungkol sa nalalaman mo sa EGK. Parang kagaya ni Totoy, na sa ginawa ni Totoy kay Atong Ang, ganun. Hindi ka na madadampot pag nakakulong ka na at may kaso ka. Talaga eh. Sige. Yayabang ka pa dyan. Dikit ka pa ng dikit sa Duterte. Malapit ka na makakahon. Dromi ulit. Dapat itong BP natin, pinapalo sa ulo. Aray ko. At itong mga kabayan natin, sige, iboto pa nyo ang magnanakaw. Tayo rin ang maghihirap. Totoo Romeo. Dapat martial law. Yun nga ako din eh. Pasok tayo. Ganda ng martial law, no? Sa totoo lang, nagandaan ako eh. May curfew. Pinapiring squad si Limsing. Ba? Tangina dito ngayon. Tangina. Nakakulong na. Pinapabaril pa sa mga... Tangina. Bukas maganda yung tabing natin. Tungkol kay Atong Ang. Sa totoo lang. Maganda. Putang na pala mga tauhan nito Atong Ang. Mga general pa. Puta. Pero tignan natin hanggang saan naaabot yan. Shirley Jaser, Naku po, kunwari ka pa, Mary Grace Piatos, lokohin mo, lelang mong panot, bloodbath ka pa dyan, pare-parehas naman kayong kurap. Kakasukan na mga boses ng mga hudas sa mga yan. Tamaan na sana ng kidlat ang mga bumoto ng yes kayong lahat. Ay, ulo. Danny Lopez, shout out. Sa salita ni Sara Ulo, yung Senado at Supreme Court pa ang may utang na loob sa kanya. Sinabi mo pa. Oo. Putik na yan. Bakit kasi nila pinipigil ma-impeach siya si Sara Ulo na yan? Pag ganyan ng ganyan, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Hay buhay. Napakahina yata talaga ng ating Pangulo. Dapat yata talaga sa Pangulo yung mamatay tao para walang kumukontra. Yun, dapat. Meron ka makilalang mga sharpshooter. Kagaya nung nangyari doon sa mayor ng Batangas. Si Halili, kita mo naman, nag-ceremony lang. Sa puso ang tama. Teresa Marie, shout out. Why didn't she go to the North Korea? She couldn't go there too. Marilo Castro, shout out Good night po tayo sa mga ka-warriors. Walang epektong sinabi ni Sarah. Di na nakakagulat, prinsesa ng kaipokrituhan, na siya ang gustong mamuno sa ating bayan. Sobrang nakakalungkot. Isipin na siya hahawak ng kapalaran ng nating mga Pilipino. God bless po sa atin lahat. God bless, Marilo Castro. Joselito Mabait, shout out. Gandang gabi, Xerox. Di niya inaasahan talaga. Kaya pala nawawala kung di pumabor sa kanya. Malamang magtatago na, di ba? Elizabeth Iscareo, shout out. Good evening, Sir Rox. Hi, nako Sara. Kunwari, di mo alam mangyayari dyan sa Senado at Korte Suprema. Ano? Di ba siya ang may pakana niyan? Dahil sa pinairal niyang ang lagayan system dyan. Naku, buking naman. Kung may utak ka, pero sa mga Duterte Senador, alam na nila yan at plano na yan. Di kami bobo na madali niyong mapapaikot. Totoo yan, Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Kathleen Soliven, shout out, sabi. She's lying po. Alam na niya yan, kaya pinagtago muna si Escudero. Pinagtago muna ni Escudero siya sa Davao. Kaya kunwari, sinasabing nawawala. Alam ni Sara
Sara yan, na nasa side niya ang justice na appointee ng kanyang tatay sa Senado. Sana mawala ng mga taong ito sa pwesto. Di na malilinis sa pangalan mo, Sara. Naka-record lahat na sinabi mo against PBBM. Romualdez, paninira mo sa gobyerno ng Pilipinas, puro ka denial pero naka-record lahat. Hindi ka pwedeng humawak ng posisyon pampubliko. Mawawala lahat ang budget ng bansa. Meron ka pa rin dapat paglalagyan, Sara. Walang magbabanta sa buhay mo dahil you're just a simple jet-setting person. Not a real BP. Totoo yan, ha, Kathleen, ha. Lumugo ilong ko siya. Elizabeth Iscari ulit, oh. Best actress siya si Sara na yan. Inosente daw siya. Yan ang pinapalabas niya. Ibang klase talaga utak nito. Maluwag ang kukote. Maluwag na kukote. Yan ba ang gusto niyong maging presidente? Isang baliw. Tapos kung magsalita, di man lang makapagsalita ng fluent na English. Hay, abogado yan, ha? Pero pang elementary, utak. Ganun na nga nangyari, Elizabeth. Ewan ko. Pero mga palang mukha, no? Tumatayo pa rin sa ibabaw ng kung saan bansa pupunta yung gaga para magkalat ng katangahan niya. Di ba? Makapal talaga mukha. Alberto Olero. Karoke, anong sabi ni Robin Padilla? Kahit sunugin daw siya, mga amoy digong Duterte daw siya. Hindi na kailangan sunugin si Tutang si Tutang Robin Padilla. Ihagis natin pag may bagyo sa Philippine Sea. Karoks. Mundo Cheng ulit, oh. Dapat lang na madisbar sina Cheese, Cayetano, Villanueva, mga kasabwatan ng mga hindi pa sunod sa tunay na batas at pag-isisipain ang mga senador na nagdudunong-dunungan sa Senado. Tayo, wala na. Bong Tupa, shout out, ha. Huwag kasi kayong maniwala sa Marcos Duterte. Teleserye. Di kaya pinaiikot lang nila ang isipin ng Pilipino para sila lang ang mapag-usapan. Unity pa rin yan. Wala ang ibang issue ng bayan. Hay, buhay. Yun nga, Bong, ha? Jane Labayna, shout out. 3JC Hope. Adoracion de Maranan, shout out. Hanggang bukas po muli. Mission accomplished na po tayo. Busy talaga si 3JC Hope. Ha? Ay, nako, magandang gabi po. Sana gusto niyo yung vlog namin ni Atty. Claire Castro. Pero wala, pagdating na warrant of arrest talaga ni Bato, sigurado. Kasi imposible naman mga pre, maglilitis ang ICC na wala yung mga kasapakat niya itong si Duterte. Posible yan, Ako tansya ko nga, baka before September, damputin na yan, ayon sa aking bolang kristal, kasi kailangan na siya doon, kasama siya, kasama sila sa lilitisin, di ba? Good night, mga boss. God bless.